Hugasan mo muna yung mga pinggan dyan, Simon, ha? Para paglabas natin, maglalatag tayo ng tindahan. Ayos na yan dyan. Gapang-gapangan yan ng mga daga dyan. Ay, naligo po muna ako. To be continued itong pagtutupid ko. Para bukas naman ang schedule ko sa paglalaba. Nilinis ko muna yung mga sampayan. Pati mga hanger kasi kakailanganin ko bukas. Kaya kailangan ko muna magtupid. Ito po ang sinari ng buhay ko araw-araw. Walang sinasayang na oras. Yung mga anak ko, maliliit pa lang yan. Tinuturoan ko na sila sa paggawa dito sa bahay, mga gawaing bahay. Para ganitong malalaki na sila, marunong na sila. At tinuro ko din po sa kanila yung itinuro ng nanay ko sa akin na pagsisipag sa amin lahat. Tinuruan kami ng nanay namin kung paano maging masipag. Dahil kasi po ang nanay namin, sadyang masipag. Kinalakihan ho namin yun na masipag talaga ang nanay namin. Nakita namin yun. Ang bisyo lang po ng nanay ko, pagdating ng hapon, para kumalmante yung kanyang pagod, bibili po ako ng tuba. Yun lang po ang kanyang bisyo. Wala nang iba. Kaya po ang nanay namin, hands-on sa amin. Kaya lumaki kami masisipag. Lumaki kaming hindi kami umaasa sa kakayahan ng iba para mabuhay, hindi po. Ang itinuro po sa amin, magsikap kami dahil wala kaming ibang aasahan kundi ang sarili namin. Hindi kami pwedeng umasa sa iba kasi hindi tama yon. Kaya yan din po ang itinuturo ko sa mga anak ko. Hanggang sa paglaki nila, buti nahila ko sila sa ganong sistema ng buhay na magsikap ba, magsipag ng todo sa pagtatrabaho. Lalo na yung dalawa kong anak na lalaki. Yan, sabi ko sa kanila, kailangan masipag kayong magtrabaho. Magpundar kayo ng mga trabaho na disente at yung matatag ba. Kasi kayo ang hahawak ng pamilya eh. Kasi yan din po ang sinabi ng nanay ko sa amin, lalo doon sa dalawa kong kapatid na lalaki. Ako, ang itinuro kasi sa akin ng nanay ko, pag didilihin siya, diskarte ba? Yan ang tinuro ng nanay ko. Mga kapatid ko naman, masisipag din po yun. Lalo na yung dalawa kong kapatid na lalaki, masipag po yun. Sila po yung naghahanap buhay talaga para sa pamilya nila. Saan ba yun? Pero ang itinuro kasi sa akin ng nanay ko, dilihin siya at diskarte sa buhay. Yung mga kapatid ko naman, tatlo kong kapatid, yung isang kapatid kong babae, tinuruan niyang magluto eh. Silang tatlo, tinuruan silang magluto. Kaya marunong silang magluto. Maliban lang po sa akin. Pero, malakas naman po ako kung dumiskarte. Malakas akong dumilihin siya, ganun. Kaya lahat po kami, na magkakapatid, masisipag po kami. Kaya yung mga anak ko po, sabi ko, kung kayo, minamasama niyo yung pagbubunga nga ako kasi ayaw kung may nakikita kasi din sa bahay na may nakaupo, si cellphone lang TV, tapos lahat kami kumikilos. Ayoko po ng ganon. Kaya yung mga anak ko, sabi ko sa kanila, kung masama para sa inyo ngayon niya, maintindihan nyo rin yan pagdating ng araw. Parang ako ba? Naiintindihan ko ngayon. Naintindihan ko ngayon yung sinasabi ng nanay ko sa akin. Na ngayon, pinakinabangan ko, pati buong pamilya ko, na yan naman yung sinishare ko, tinuturo ko sa mga anak ko. Buti na lang yung mga anak ko, nahila ko pati sa pagtitinda. Hindi sila mahiyain magtinda sa bangketa.
Kasi sabi ko po sa kanila, nung bata pa sila, pagdating ng araw, ang pagtitinda natin na ito sa bangketa na itinuro ko sa inyo, dumating man yung araw na kayo ay subukan ba, at least alam nyo kung saan kayo tatayo. Alam nyo kung saang part ng buhay nyo kayo magsisimula ulit para muling makatayo. Kaya sabi ko sa kanila, itong itinuturo ko sa inyo na to, kayo ang higit sa lahat na makikinabang pagdating ng araw, hindi na ako. Kaya sabi ko sa kanila, pasalamatan nyo na lang kung ako man ay nagbubunga nga sa inyo, dahil gusto ko lang kayo maging masipag at matatag na tao pagdating ng araw. Pagtiyagaan nyo na lang kasi para matuto kayo at magamit nyo ba sa buhay nila. Kaya ayun, buti naman at yung mga anak ko, lahat sila pag sabi ko tinda tayo sa magtitinda tayo sa bangketa, wala namang wala namang umaangal, lalo na si Simon. Sanay na sanay. Si Kulot ganun din. Kadalagang tao nun, bit-bit yun ng sinaing sa tulingan, kahon, sa kabilang kamay may isang kahon ng tinapa. Hindi po yun nahihiya. Sasakay kami ng jeep, bit-bit niya po yun. Kagaya niyan, pag nasa bahay ang nanay ko, bunganga ng bunganga yun. Tapos, pero yung pagbubunganga niya na yun, parang sa akin ba na gusto kaming matuto, katulad din sa ginagawa ko sa mga anak ko. O ngayon, yung apo ko naman, tinitraining ko na. Marunong na siya mag-ganchilyo. Kaya sabi ko, kaysa naman cellphone ka ng cellphone, TV ng TV, o itong paggaganchilyo ang pag-aralan mo para habang lumalaki ka, pagdalaga mo, mapapagyaman mo to, pwede mo to mapagkapirahan, yung mga extra income mo, o at least, maisi-share mo rin ito sa iba. Yung naituro ko sa iyo na to, maisi-share mo rin to. Kasi tinuro din sa akin yun ng nanay ko, paggaganchilyo eh. Pananahi, nanay ko rin po nagturo sa akin yan. Nasabi ng nanay ko, yan yung hanap buhay na dala-dala mo kahit saan ka mapunta. Pag ikaw ay nalagay sa alanganin, madali ka magkapera kasi marunong kang manahi. Maraming nag-hire dyan ng software, o pag napadaan ka, may nakita kang wanted software, o kaagad-agad pwede ka mag-apply. O diba? Kakakain ka. Hindi ka magugutom. Tama naman po. Ngayon ko lang naintindihan nyo na tama. Kaya sabi ko sa mga anak ko, pagdating na lang ng araw, sige, okay lang kung hindi nyo ako maintindihan ngayon. Pero pagdating ng araw, maunawaan nyo rin ako. Kasi maganda na may tinuturo ko sa inyo.